Hello mga savings, welcome for another video. So ang didiscuss pala natin in this video is top interest rate ng mga digital bank natin dito sa Pilipinas for the month of November. So napakataas, napakaganda at napakataas talaga up to 25%. So may mga condition yan which is i-discuss natin in this video isa-isa ng mga digital bank natin. So and then November 1 pa lang ngayon. So All Souls Day. So, sa mga napunta ng sementeryo or nakapagtirik na ng kandila para sa mga yumaong mahal natin sa buhay. So, pero balik tayo dito. So, digital bank top interest rate. So, kung interested ka sa ganito content, this video is for you. So, start na tayo. So, kung makikita nyo mga ka-savings, yung number 1 natin ngayon in this month is CIMB. Before, last month, October, si Maya, which is yung 15%, which is now 15% pa rin naman. Pero, focus muna tayo dito kay CIMB. So, napakataas, 25% as. So, nagawa ko na rin to ng separate video. So, prior to dito sa video na to, yun yung kay CIMB. So, medyo nagkamali lang ako dun sa computation dun, pero i-correct ko in this video. So, ito nga. So, no cap yung 3.5% nila and then yung increment nila is no cap din naman. So, 3.5 yung base rate. So, yung G-Save and UpSave na 2.5 and 2.6, pampagulo lang talaga yung dalawang yun eh. Pero, for this month, 3.5 yung base rate niya. And then, kapag nagdagdag ka ng 1,000, magiging 5.5. And then, kapag nagdagdag ka ng 5,000, tapos, ang mali rin dun sa previous video ko, 4,000 na lang idadagdag mo. Basta ma-reach mo tong 5,000, additional 4.5. And then, dito naman, hindi na 10,000. 5,000 lang yung idadagdag mo. Basta ma-reach mo yung 10,000, additional 6.5, and then 40,000 na lang yung ina-add mo. Dapat mong i-add kapag na-reach mo yung 50,000, additional 8.5, yun na yung kabuuan ng 25% per annum. And then, yung Toro niyan, sa separate video ko nagawan ko siya. So, napakaganda nito mga savings nitong up to 25%. And then, yung time deposit pa na nila, dito tayo. Ito, so nabago to, medyo mataas pa to last month eh. So, nabago siya ng nasa at least 5.5%. So, 3 months is 5.50, 6 months is 5.75, 6 months is 12 months is 6%, and then 24 months is 6% pa rin. So, hindi na nagbago. Same pa rin. And then, balik tayo dito. And then, yung normal savings nila, ito wala na to. Kasi nga, 3.5 yung base rate nila for this month. Then, punta naman tayo kay Maya. Kay Maya, medyo may nabago. So, 15% down to 3.5. Tapos, yung goal nila is 4%. Yung time deposit nila, ito, i-discuss din natin yan. So, ito, medyo dumami yung condition, medyo nakakahilo na yun kay Maya, pero at least meron siyang 15%, pero nakakahilo na. So, para sa new user lang yung 15%, which is yung spend a total of 25%, 25,000, sorry. So, ang difference niya kay CIMB, kay CIMB, need mo lang mag-deposit ng up to 50,000 pataas. And then, no cap yun. Kay Maya naman, yung mga condition niya ito. So, isa-isahin nyo na lang mga savings. Gagawa ko rin yan ng separate video. So, 3.5, 12, 13, 14, 15. So, kung dito nalula na kayo, tingnan nyo pa yung sa existing. So, new user, sa existing ito naman. Tadyan! So, 3.5, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13 lang yung max para sa existing, while sa new user, 15 per annum. So, yun yung kay Maya. And then, ito nga yung time deposit nila, saka yung goal nila. And then, kay Unbank naman is yung time deposit nila is 8%, 7.57, 6.8, 6.5, and 3%. And then, savings nila is 6%. Punta tayo dyan. So, yan. So, 7 days nila is 8, 15 days nila is 6.3, 30 days nila is 6.5, 90 days nila is 6.8, 180 days nila is 7, while 1 year nila is 7.5. And then, kay Uno Bank naman, so, yung hindi naman nagbabago yung interest rate ni Uno. So, lagi lang siya nandyan, 6%, 6%, and then sa savings nila, 4.25, which is ito siya. Uno Boost, 6%, and then Uno Earn is 6%. Tapos yung normal savings niya nga is 4.25. And then kay Tonic naman, so
savings niya is 4%, yung time deposit nila Manila from 6% down to 4.35%, which is eto rin siya. So 6%, 6 months is 6%, 9 months is 4.35, 12 months is 4.55, 18 months is 4.75, 24 months is 4.95. And then kay Union Digital, so hindi ko to nasama last month. So binalik na ulit natin siya dito. So Union Digital Bank, ang time deposit nila ay 6% down to 4.8%. So hindi ko na inisa-isa kasi napakadaming condition, and then yung saving kumbaga hindi pala condition. So napakadaming bracket nung interest rate nila, which is i-discuss ko rin. So savings niya is 3% and 4%. So yung 3% kapag below 5 million, 3%. Ngayon kung gusto niyo magka 4% kay Union Digital Bank, mag-deposit kayo ng 5 million. So 5 million pataas, 4%. And then, ito nga, yung sinabi ko, napakadami. So, ito, below 1 million, ang base niya is 4.8, and then 1 million to 5 million, 5 million to 10 million. Ibig sabihin, may nagdi-deposit talaga na ganito kalalaki mga ka-savings. So, kasi clear yung bracket nila, clear and concise. So, 5 to 10 million is 5.125, and then 10 million above is 5.25. So, kapag ginawa mo naman siyang 1 year, so dito siya. So, check nyo na lang mga savings. Masyado maraming numbers na iba-iba, kaya hindi ko na inisa-isa. So, sa bangko, 5% pa rin. So, napakaganda pa rin ito ang mga savings. And then, Discartec, 4.88. So, 4.88 pa rin kay Discartec. And then, kay Cbank, ganun pa rin naman. Wala namang pagbabago, pero napakaganda pa rin. So, for 0 to 400K is 4.5%, and then above 400K is 3%. And then kay GoTime naman, ganun pa rin. Yung time deposit nila, which is 5%, tapos 10% lang yung tax, and then savings niya, which is 4%. Kay Como naman is 5.50 pa rin. So, merong bagong announcement si Como na meron na siyang maintaining balance na 2,000 pesos, which is i-discuss ko rin after nitong video na to. Mag-upload din ako ng video regarding doon. So, yun. So, for this month, napaka-competitive. Itong napaka-highest na tong 25%, which is na-discuss ko nga sa separate video ko. Yung ibang mga bangko ngayon, humahabol sa quota ng mga depositor, pero anniversary din kasi ni CIMB, kaya sila ng 25% for November and December. So, yun lang mga savings. Kung nag-enjoy ka sa video na to, salamat sa panonood mga savings. Please like, comment, and subscribe. Thank you.